totoong mabilis masira. Baka depende sa owner yan. Kahit yung version 2 ng Sniper at version 1 solid din naman. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin sa daanan, makikita nyo talaga kung gaano katibay yung motor ni Yamaha. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Mga amigo, right, kamusta kayong lahat mga amigo? Welcome back sa ating YouTube channel. Ito na nga mga amigo, itong Sniper 155 ko ay mayroon ng edad na 2 years and 8 months. Grabe mga amigo, sobrang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan habang tayo patanda. Kasama na rin yung motor natin. Yung motor ko na to, nabili ko noong taong 2021. Yun yung panahon, nilabas din ang kanaunahang Sniper 155 sa Pilipinas. Isa nga ako mga amigo sa swerte, no, na what I mean is isa ako sa first batch ng nakabili na netong Sniper 155 sa Pilipinas. Hanggang ngayon ito pa rin yung ginagamit ko. Nag-enjoy pa rin ako hanggang ngayon mga amigo sa motor na to. Kumbaga hindi ako nagsawa sa motor na to kahit na may mga bagong dumating na like Honda Winner X. So ano nga ba yung mga na-encounter ko sa loob ng 2 years and 8 months dito sa aking motor. Pero bago ang lahat, ayun, nais kong pasalamatan yung ating mga subscribers ever since no na nag-vlog na tayo kasama itong motor ko, and hanggang ngayon nanonood pa rin sila and sumusubaybay sa YouTube channel natin. Hindi man tayo ganun kadami, but still thankful ako kasi ngayon suporta ng iba andyan pa rin. Maraming salamat sa inyo mga amigo. At umabot na lang 2 years and 8 months ng motor ko, andyan pa rin kayo nanonood. At kayo ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ako sa pag-vlog. Kahit minsan parang madalang na ako mag-upload. At ayun, sisipagan ko na lang ngayong taon na to. Babawi ako ngayong taon na to para matupad ko yung mga pangarap ko kasama to ng motor ko. Alright. Yun, about nga sa mga na-encounter ko, experience ko sa motor ko na to, so far ganado pa rin to ang motor ko sa Hatawan. Makailan nga lang, di ba mga amigo, yung latest upload ko yung pagpunta namin ng Rizal, parang nag-endurance ako. Nakita nyo naman sa vlog yung mga nakapanood na puro upload yung dinaanan namin, tapos tumawid kami ng siyam na ilog, tama ba? Ano ba o siyam? Parang mga ganon. Tapos pagbalikan, nasa 18 na ilog yung naitawid na natawiran na ito Sniper 155 ko nung nakaraan. Kahit saan pwedeng magamit ng Sniper 155, kahit anong daan. Depende na lang din sa gulong na gamit nyo. Ako kasi naka V-Star ako ngayon. Yun yung gamit kong gulong dito sa Sniper 155 ko. Yung langis na ginagamit ko rin is Yamalube. So yung Yamalube na yun mga amigo, nag-stay lang ako doon. Hanggang ngayon yun pa rin yung langis na ginagamit ko dito sa motor ko. Subok naman na, makikita nyo naman 2 years and 8 months. Ganda pa rin ang performance ng motor ko. Smooth na smooth pa rin talaga siya. Sa handling niya, hindi naman ako nagsasawa. Isa lang masasabi ko sa performance niya, hanggang ngayon hindi ka talaga niya ipapahiya. Nakakasibak pa rin naman siya ng iba't ibang motor. Hindi, what I mean is makaya niya pa rin naman makipagsabayan talaga. Although may kalumangan na nga ang motor ko dahil nga dumating na din itong Honda Winner X, may paparating na rin pala Sniper 155 ABS, no? Hindi ko lang sure kung kailan ba talaga. Ang dami kasing mga nagsasabi na tentative nga lang. Wala pa talagang wala pang exact date, pero sure ako mga amigo, darating sa Pilipinas talaga yun. Hindi hahayaan ng Yamaha na mahuli sila sa Honda. Manigurado, yun talaga ang balak ni Yamaha. Yun yung patatapat niya sa Honda Winner X, which is yung ABS din netong Sniper 155 version 2. When it comes sa performance niya, bigyan ko yun ng sample mga amigo na bakit sabi kong ganun pa rin yung performance niya. Napakalakas niya pa rin, no? Power niya, torque niya, hindi nagbago, no? So ito mga amigo, bigyan ko yung sample. Kwarta tayo ngayon, baba tayo. Ayan,
third gear. Simula tayo sa third gear. Grabe mga amigo, kung nakita nyo yun. Naglitan lang natin binaybay yung service road. Baka dito na agad tayo sa Valenzuela, oh. Galing may kawayan yan, no? Tapos binaybay natin yung papunta dito sa Valenzuela. So yun yung pinakamaganda sa sniper mga amigo. Hindi talaga nagbabago yung performance niya. Nasa tips ko lang sa inyo, maintenance lang talaga. Like change oil, brake pads, and oil filter, yun. Tsaka air filter. O nga pala, hindi pa pala ako nakapag FI cleaning mga amigo. Tsaka yung fuel filter ko, stock pa rin yan, di pa rin napalitan yan. Kasi yung yung payo din ng iba, expert na mekaniko, hanggat wala namang senyales na kailangan sa MI cleaning, papalitan yung fuel filter niya, wag ka munang pa PMS. So sinusunod ko sa manual din na 45 km odometer and hanggang 50, mga ganun. So sa akin kasi odometer ko nasa na 44,600 na siya. So 1,000 na lang. Hanggang ngayon okay pa naman. Hanggang ngayon goods pa naman na. Hindi ko na kailangan ipa-FI cleaning pa siya. Pero kung sakali mag-FI cleaning man ako, i-update ko na lang kayo. Gas consumption naman nito, grabe, hindi naman ako pinapahiya netong Sniper 155. Sobrang tipid niya. Ang laki pakinabang netong motor na to pagka gusto mo ng extra income, like paghahanap buhay, no, delivery, rider, no. Tulad ko, nakikita nyo may mga content tayo sa Lalamove, sideline tayo. Ang paggamit natin sa motor na to, makikita naman talaga natin na napaka-tipid ng motor na to. Tingnan nyo naman mga amigo, 53.3 km per liter yung aking average consumption, gas consumption, no. Doon pa lang ang laki na ng ang laki ng lamang na Sniper 155 compare sa ibang motor na kahilera nito. Raider ata, malakas ata ng gas talaga sa Raider. Yun yung isa sa nagandahan ko dito sa motor na to kasi sobrang tipid din. Practical kasi akong tao mga amigo. And kaya napili ko rin tong motor na to kasi sa maintenance din. Kadena ko, isang beses ko lang din na palitan pa. And pero bala ko na siyang palitan mga amigo kasi nasa 2 years na rin tong kadena ko, which is yung RK 1448 po to ang gamit kong RK na chain and sprocket. Ito yung tinatawag nilang mamaw sprocket mga amigo, tapos quality pa. Yun, nakita nyo naman kanina kung yung hataw natin, di ba? Hindi pa sagad yun. Umaabot pa ako ng 130 dito kapag maluwag yung daan. Kailangan lang natin mag-ingat din minsan, no? Masishare ko sa inyo yung iba sa mga issue tulad ng overheating. Hindi ko na-experience yan mga amigo. Yun yung kagandahan sa Sniper ko kasi never pa akong neto pinahiya and then binigyan ng sakit ng ulo. Grabe. Laki din ng tulong nitong motor ko sa akin kasi nakapag-unwind ako, nakapunta ako kahit saan saan, kung saan ko gusto pumunta, no? Kaya kagandahan din sa pagmumotor mga amigo. Pero mga amigo, hindi porket loyal ako sa motor na to, hindi na ako humahanga sa ibang motor. Siyempre, na-appreciate ko rin naman yung tulad ng Honda Winner X ngayon na maganda rin naman talaga yung niya, yung looks niya. Nakadepende na lang din sa preference natin. Kanya-kanya na lang din tayo pagtingin ng design at looks. Depende sa panlasa natin, no? And lahat naman ng motor na kahilera netong Sniper is maganda naman talaga. Tulad ng mga Raider, Honda Supra, GTR, saka iba pa na mga underbone na yung competition netong Sniper. Kahit yung version 2 ng Sniper tsaka version 1 solid din naman. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa daanan. Makikita nyo talaga kung gaano katibay yung motor ni Yamaha. Makikita nyo naman talaga kung gaano katibay, di ba? Kasi hanggang ngayon, may makikita pa rin tayong version 1 and version 2 ng Sniper, di ba? Yung sa issue niya rin na tungkol dito sa throttle cable, yun, isa sa mga masasabi ko talagang pinaka, masakit sa ulo sakaling mangyari sa atin na maputulan tayo ng throttle cable. So, isa sa advice ko sa inyo, kung bago
metal cable niya, ipacheck nyo na siya sa kasa or kayo na lang. Palitan nyo na agad. Either itong tulad sa akin na RCB tsaka yung pang version 2 na Sniper 155. Plug and play naman siya. And sa RCB, ganun din. Plug and play din to na mayroon pang Sniper. Hanggang ngayon, ito pa rin. Yung RCB na gamit ko, yun yung pinalit ko sa stock na naputulan ako. Doon sa EDSA naman ba yun? Buti na lang hindi sa gitna ng EDSA, no? At doon pa lang sa shop ata ng Moto Doctor, naputulan na ako. So, ayun. At sa battery niya, goods pa rin naman. Sa remote sa remote ko naman, no? Kasi nga kilis yung motor ko, mga amigo. Isang beses ko pa lang naman napalitan yung remote battery. Yung battery ng remote. At hanggang ngayon, all goods, di ba? Basta goods yung battery ng motor, all goods din yung battery ng remote. Wala kang magiging masakit sa ulo pagdating sa kilis. Saka huwag kayong mangamba kung sinasabi nila na parang mahirap daw yung pagkilis yung motor. Huwag kayong maniwala doon, mga amigo. Sa akin, maraming magandang ibibigay yung kiles. Bukod sa hindi siya mabilis manakaw, madali siya mahanap sa parking kasi maraming kamukha tong motor ko. Naalala ko dati nagkamali ako ng motor, buti na lang nagkamali ako ng motor na puntaan. Sniper 155R din siya, tapos kakulay ng motor ko, ng mga bago pa yung motor ko. Buti na lang may remote, kaya nung pinindot ko yung remote, nasa kabila pala yung motor ko. So, laking tulong nga itong mga amigo, yung kilis. And hindi naman talaga totoo mabilis masira. Baka depende sa owner yan. Depende sa paggamit natin ng motor. Napatunayan ka naman na sa inyo, di ba? 2 years and 8 months na itong motor ko. And hanggang ngayon, all goods pa rin. Wala akong masabi kundi bravo. Bravo mga amigo. And salute to the mechanics, mga engineer na gumawa ng Sniper 155. Siyempre sa Yamaha, talaga namang quality yung mga produkto na meron kayo ngayon. Kahit ibang mga produkto nila tumatagal talaga. Silang dalawa talaga ng Honda nung lang naglalaban ngayon when it comes sa motorcycle industry dito sa Pilipinas. Pagdating sa market ng motorcycle, Honda and Yamaha, papasok agad yan. Dalawa naglalaban sa gandahan at pabilisan at siyempre sa patibayan. O ano pa ba mga amigo? Sa mga natin, mga parts natin, accessories. Ayun, ito papalitan ko na tong RCB na to. Grabe, ilang taon na to sa akin. May mga pud-pud na siya na area, pero all goods pa rin naman. Papalitan ko na yan pagka nagkaroon ako ng time. Pupunta ako sa Bukawi. Nandun kasi yung pinaka magandang authorized dealer ng RCB. Saka yung mga gold bolts natin, okay pa naman na siya. At may balak din pala akong palitan tong visor natin na pang ABS na version. Meron ng nagtitinda sa market, no? Pero hahanap pa tayo ng ng shop na pwedeng tingi-tingi lang para ma-upgrade natin tong motor natin sa pamamagitan lang na mga fairings. Maging kamukha na to ng ABS. And sa mags natin mga amigo, all goods pa rin, walang bengkong. Hindi ko siya may papakita sa inyo kasi hindi ako makababa. All goods pa rin naman siya. Tapos ang bala ko naman sa mags ko, papalitan ko ng sticker or pa-repaint ko siya. Yun lang yung magiging next upgrade ko sa motor ko. Siguro sa mga susunod na pag umabot na siya ng 3 years, marami akong masabog sa motor ko. Bibigyan ko ng isang magandang reward to dahil nga iningatan niya tayo and hindi niya tayo pinahiya talaga. Ever since nung binili natin siya, all goods talaga yung Sniper 155. So ayun mga amigo, at yun lang naman yung i-share ko sa inyo ngayon dahil 2 years and 8 months na tong motor ko. Maraming salamat sa inyong panunood at sa walang sawang sumusuporta sa YouTube channel natin. Abangan nyo na lang yung ibang updates natin mga amigo regarding dito sa Sniper 155 ko. Again, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Ingat kayo palagi. Ride safe. Peace out. Babudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here, track is in, pack map here, in track.